Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, para makumpleto na yung beginner's guide natin dito sa playlist. Para sa mga walang experience sa inyo, gusto kong i-share sa inyo yung dalawang perfect example ng client interview. So ito through chat lang siya, no, sa mga nagtatanong. Sir, madali ba o mahirap ba yung interview sa trabaho na tinuturo mo? So ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadali. Ito yung perfect example para magkaroon kayo ng idea, para makapaghanda kayo sa mga interview na kagaya nito. At syempre, sa dulo ng video, ibibigay ko sa inyo yung mga tips kung ano pa yung mga maidadagdag nyo, ano pa yung mga maitatanong nyo, para kung sakali na may mag-invite sa inyo, alam nyo kung ano yung isasagot nyo sa mga tanong, ano yung mga maitatanong nyo sa mga client nyo. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito sa homepage natin guys, pag in-scroll down nyo, makikita nyo rito yung beginner's guide. Ito. So ito, kung wala ka pang experience, di mo alam kung mga gagawin mo, no? So ito yung mga tips natin kung paano gumawa ng mga proposal letter, sa paggawa ng mga online profile. Tapos ito nga yung interview strategy. Tapos papakitaan ko kayo ng sample ng mga interview ngayon para maging handa kayo kapag kayo na yung mag-a-apply. Halimbawa, no, may nakita kayong job post, alam nyo na, parang alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo na siyang applyan. Tapos syempre iisipin nyo, paano kapag kinontak ako nito, anong sasabihin ko, ano yung mga pag-uusapan. So bibigyan ko kayo ngayon ng insight kung ano yung mga interview na nagaganap sa trabaho na itinuturo ko dito sa e-commerce. So itong video na to guys, panoorin nyo na lang, no? Post nyo, basahin nyo yung conversation namin, at ulitin ko sa inyo, sa lagi ko sinasabi, hindi kailangan dito na magaling ka mag-English. Kaya kung makikita nyo man na barok ako mag-English, yun talaga ako, di talaga ako marunong mag-English. Kaya panoorin nyo yung video na to, pag-aralan nyo yung mga tanong ng clients, yung mga sinasagot ko, pag-aralan nyo siya para magka-idea kayo, no? Tapos bibigyan ko kayo ng tips sa dulo ng video na to.
Okay, so dito naman sa client na to, kung makikita nyo, ito yung proposal letter na isinend ko sa kanya. So matagal na to, no? So ito yung isinend ko sa kanyang proposal letter. So ito na rin yung application letter. Pwede nyo tong i-post, kopyahin nyo, no? Ito yung skill set na inilagay ko. Ayan. Tapos ito yung convo namin. So post nyo na lang guys. Tapos pag-aralan natin, no? So dito sa side na to, so dito guys sa section na to, gumagamit daw siya ng Octiva. Yung Octiva, meron tayong video niyan. Ilalagay ko yung link sa description. At sinabi ko rito na wala akong experience dun sa Octiva. So ito yung isinagot ko sa kanya. Dahil ang mga tools pare-pareho lang naman sila ng gamit. So guys, kung nabibilisan kayo, pwede nyo siyang i-post. So dito naman sa part na to, dito na siya nag-send sa akin ng proposal or ng contract. So ito na yung itsura ng contract na yan. Tapos nag-start na ako ng trabaho. So ang purpose ng video na to guys, para magkaroon kayo ng idea sa mga conversation ng client para maging ready kayo. Okay guys, no, kung nagkaroon na kayo ng idea about dito sa mga interview ng client, so gusto ko idagdag sa inyo, kapag ini-interview na kayo through chat, aalamin nyo yung criteria nila dun sa mga ipapagawa nila sa inyo. Kagaya nung isa, no, meron siyang mga products na ililist nyo sa inyo. Dapat aalamin natin kung gagawa ba tayo ng inventory, gagawa ba tayo ng sarili nating title, or ililist na lang natin siya ayon dun sa instruction na ibinigay niya. So meron naman sa dropshipping, ano yung mga criteria niya, ano yung mga price range. Ayun lang naman yung mga kailangan natin idagdag, no? Price range, break even, profit, tapos yung category, tapos yung kung maglilist ba tayo ng mga babasagin, ng mga makeup, or yung mga nasisirang mga products, no? Halimbawa, diniliver na ng client sa buyer, tapos nasira. So, para maiwasan natin yung mga return. So, yun, no? Kaya makeup, mga glass, tapos syempre yung mga Bero or yung mga branded. Kagaya nung isa, meron siyang mga products on hand. So ibig sabihin kahit Bero yan, kahit branded yan, on hands naman yung product, so okay lang na i-list yun. Pero kapag dropshipping, wag na wag tayong maglilist ng mga products. So yung isa naman, minix niya, no? Meron siyang dropshipping, meron siyang on hands. Yung isa naman, dropshipping lang. So meron siyang mga tutorials, no? Kaya gusto ko sabihin sa inyo na kapag in-interview kayo, hindi siya talaga interview. Ang ginagawa nung client ay nagbibigay siya ng instruction kung ano yung gagawin nyo. Kasi yung client na yan, yung iba marurunong sila. Meron silang sarili nilang strategy na ituturo sa inyo para
kayo yung gagawa. So magkakaroon kayo ng idea, maiipon sa sarili nyo yung strategy na natututunan nyo kada client. So yung sample na to ng mga interview strategy na to ay para alam nyo na yung mga mangyayari, yung pagkakasunod-sunod, no? Pagkatapos kong gumawa ng profile, gagawa ako ng proposal. Pagkatapos kong gumawa ng proposal, mag-a-apply ako. So, ganito pala mag-apply. Kaya nandito yan sa beginner's guide natin. So, once na nakapag-apply na ako, pag nag-reply na sa akin yung client, eto pala yung conversation. Eto pala yung chat interview. So, tinuturuan pala ako ng client. So, yung every client na makukuha nyo ay magbibigay sa inyo ng experience at iba't ibang strategy dito sa e-commerce. So, yan yung purpose ng video na to. Para maging ready kayo sa mga darating. Kasi hindi ako madalas nakakasagot sa mga comments. So, yan guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.